pagiging saksi. Bago sa saksi, binaha ngayong gabi ang ilang bahagi ng MacArthur Highway sa Malolos, Bulacan. Ayon sa Pag-asa, dahil po yan sa localized thunderstorms na nagpapaulan din sa iba pang bahagi ng lalawigan. Sa Plaridel, sinabayan ng kidlat ang malakas na pag-ulan. Ganyan din po ang sitwasyon sa Paumbong. At sa kabila ng mga pag-ulan mula pa noong weekend, hindi pa simula ng tag-ulan ayon sa Pag-asa. Pero mas madalas ngayon ang mga localized thunderstorm dahil malapit na ang tag-ulan. Posible raw itong magsimula ngayong huling 2 linggo ng Mayo o sa unang 2 linggo ng Hunyo. Matapos mo mag-convene bilang impeachment court, ipinag-utos ng Senado na ipatawag si Vice President Sara Duterte. Binigyan po siya ng 10 araw para sagutin ang impeachment complaint laban sa kanya. Nananatili namang Senate President si Senator Alan Peter Cayetano sa kabila ng maugong na magkakaroon ng panibagong pagpapalit ng liderato. Saksi, si Sandra Aguinaldo. I state your name. Solemnly swear. Suot ang kanilang maroon na robe. Nanumpa kanina ang mga senador bilang senator judges sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Si Senate President Alan Peter Cayetano ang tatayong presiding officer sa paglilitis. Matapos manumpa, deemed constituted na ang Senado bilang impeachment court. Mr. President, the articles of impeachment against Vice President Sara Zimmerman Duterte with its annexes are now presented to the court for proper disposition and action. The same is duly noted and made of record. Kasunod nito ay ipinag-utos ng Senate Impeachment Court na ipatawag ang bise. Pinasasagot din siya sa impeachment complaint sa loob ng 10 calendar days. Let a writ of summons be issued to the Vice President Sara Zimmerman Duterte, who is directed to file her answer within a non-extendable period of 10 days from receipt. Pursuant to Article 7 of the Rules of Procedure of Impeachment Trial, she is directed to appear before the session hall of the Senate of the Philippines upon notice. The Sergeant-at-Arms is directed to serve the written summons on Vice President Sara Duterte along with a copy of the Articles of Impeachment. 5 calendar days naman ang ibibigay sa prosecution para magkomento sa magiging sagot ni Duterte. Pag nakasagot na ang lahat, saka itatakda ang pre-trial. Ayon sa defense team ni Vice President Sara Duterte, susunod sila at maghahain ng angkop na tugon alinsunod sa konstitusyon at mga alituntunin. Hindi nila muna sila magbibigay ng karagdagang komento bilang respeto sa proseso. Si Senador Bongo, na kilalang kaalyado ng mga Duterte, sinabing gagawin niya ang kanyang trabaho at magiging impartial. Ako naman magiging impartial po ako. Inihalal po ako ng 27 million Filipinos. Magiging impartial po ako, ngunit dapat lumabas po yung katotohanan. Sabi naman ni dating Senate President Tito Soto, ang mga hakbang ng minorya ay para masigurong matalakay ng Senado ang Articles of Impeachment at magtuloy ito sa trial. We're making sure that forthwith is followed, and that's why it has started today. So the summonses will come, and then the responses of the prosecution, and then pre-trial begins. And then the trial will begin. We're making sure. Yun ang gusto namin mangyari sa amin dito sa grupo ng minority. We're making sure that that happens because yun ang expected ng ating mga kababayan. Part ito ng aming mandato na to find the truth, to seek justice, and to render decision. Very happy na ayos at smooth convening of the impeachment. Sa kabila ng paggulong na impeachment, tiniyak ni Cayetano na magpapatuloy ang regular na trabaho ng mga senador, kaya aayusin ang kalendaryo nila para sa impeachment trial. Sa pagtatapos ng sesyon ngayong araw, nanatiling Senate President si Cayetano. Sabi ni Cayetano, may mga kinausap umanong majority senator para bumaliktad pero hindi niya pinangalanan kung sino ang kumausap. There were meetings that took place, calls from both sides. May enticement, may pananakot, intentional na ma-weaken ang Senate because bubuhayin yung
constitutional change, except this time around, regional Senate ang gusto nila. But to do that, siguro, part of the enticement is that may term extension, and then, yun nga, regional Senate. Okay pa lahat, sabi yung walang bibigay, pero grabe ang pressure. At saka talagang pinag-aaway. Wala mang palitan ng liderato, nagpahayag sina Senador J.V. Ejercito at Mig Zubiri na sasama na sila sa minorya. Nag-abstain sila nang magbotohan para sa Senate President noong nakaraang Lunes. Ayon kay Ejercito, inalok siya noong maging Senate Majority Leader kung sasama siya sa grupo ni Cayetano. I'd like to thank Mr. President for the trust and honor that I was offered to become the majority leader. But as I have mentioned to you personally, that as of this time, I would rather maintain my independence. I also recognize that you will say that you will be our number 14, but until the time that we vote, any member, we have to respect their decision and always ascribe good faith. Natauhan ako, nagulat ako para sa institusyon na ito. At napaisip ako ng malalim. So, I prayed hard and discerned, I sought for discernment. And I said, it's about time that we make a stand. Na maiba ang pangyayari dito sa Senado, na maibilik natin ang dignidad ng Senado. For the first time in the history, nagkaputukan dito. May napipisil naman daw si Zubiri para maging Senate President. May I just say, this is my candidate for Senate. Sa ngayon, may 13 miyembro ang mayorya, habang 11 ang minorya na pinamumunuan ni Senador Tito Soto. Nang matanong kanina kaugnay nito si Soto, Did you feel frustrated about what happened a while ago na hindi nyo na-meet yung 13? Wala naman kami usapang ganun. Wala pong gano'n. Spekulasyon pa lang yun. ang pulong umuno kanina ng minorya ay nakatuon sa pagtitiyak na kikilos sila ng naaayon sa alituntunin at proseso ng Senado. Pero yung meeting ninyo, what transpired? We're making sure that the minority will act accordingly. We'll make sure that the procedures are followed. That was the reason of your meeting prior to the session. Yes, yes. So did you meet what you aimed for in your meeting? Huh? Did you meet what you aimed for in your meeting? Yes, Okay. we did. Bago ang sesyon, nagkaroon din ng fellowship lunch si Cayetano kasama ang ilang religious leaders. What I do not know is if this is the beginning of my journey as the Senate President or if this is a despedida. Yesterday, someone sent me that the shortest serving Senate President served for 13 days. So hindi ko alam kung matatalo ko yung 13 days o kung 7-8 days lang po tayo. Sabi noon ni Cayetano, tanggap niya kung palitan siya bilang Senate President. Pero hindi siya magbibitiw sa pwesto dahil sa nangyaring putukan sa Senado. Doon sa nagsasabing take responsibility, kayo pumasok dito, kayo na maril eh. Tapos kami pagre-resignin nyo. During my watch, hindi nyo natibag ang Senado. Now, kung if I remain or kung papalitan ako, sana hindi matibag ang Senado. The Senate is a target, di ba? Because we are the last line of defense sa pagdating ng hindi impartial na impeachment. We're the last line of defense sa budget. We're the last line of defense sa charter change. We're the last line of defense sa kung merong gustong yumurak o sumira sa ating democracy. Nagbitiw naman sa pwesto si Senate Secretary Dong Mendoza. Papalit sa kanya si Attorney Jose Luis Montales na tatayo ring Clerk of Court ng Senate Impeachment Court. Dating City Administrator ng Taguig City si Montales. Ako si Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Iginit po ng kampo ni Senador Ronald De La Rosa na walang legal na basehan para tawagin siyang isang pugante. Paniwala po ni Senador Robin Padilla, nasa bansa si De La Rosa. Pero di ko mabibig kung magkasama ba silang umalis sa Senado noong Huwebes ng madaling araw. Saksi, si Ian Cruz. Senator Bato is absent? Okay, with 23 senators present, the chair declares presence of a quorum. Isang linggo matapos muling pumasok, absent ulit sa sesyon ng Senado kanina si Senador Ronald Bato de la Rosa.
Pero ang sinasabing kasama niyang umalis sa Senado noong madaling araw ng Huwebes na si Senador Robin Padilla, present. Sen, ikaw daw ang huling kasama ni Sen Bato. Kayo daw po nagpasama sa kanya. Tatlong gabi kami magkasama. Totoo bang magkasabay kayong umalis dito nung Wednesday ng Thursday na ng madaling araw? Maganda po siguro kung magbibigay ng info niyan, ma'am. Pag natapos na yung investigasyon. Kasi mas maganda yung official. Batay sa official report sa investigasyon ng mga pangyayari na ibinigay sa GMA News, sumakay si De La Rosa sa isang SUV na minamaneho ni Padilla bandang 2:30 ng madaling araw noong Huwebes. Sa mga oras na iyon, nakuna ng GMA News ang puting SUV na ito palabas ng Senado at ang plaka kapareho ng plate number na binabanggit sa official report. Sa panayam ng 24 oras, inamin ni Padilla na kanyang sasakyan. Opo, sasakyan ko po yan. Nakasakay po ba dyan si Senator Bato de la Rosa? Nung nakuna niyan? Antayin na lang po natin, Tita Mel, yung investigasyon. Opo. Pero akin po yan. Sir, kayo, nakasakay ba kayo dyan? Antayin na lang po natin yung... Pati kayo, antayin hindi po pwedeng natin itanong? yung investigasyon po. Tinanong din si Padilla kung alam niya ba kung nasaan ngayon si De La Rosa. Nakausap po ba kayo? Mula nang magkahiwalay kayo sa Senado ng Huwebes? Ay, hindi po. Wala. May sinabi po kasi kayong... Si hindi, Ma'am sabi niyo talaga, sigurado. Hindi ko po. Siyempre naman, kayo naman tatanungin ko ng maayos. Diba? Kasi yan ang gustong malaman ng taong bayan Sir, yan po naman yan, hindi lang ako. Kaya, pasensya na po. Kaya Ako po naitatanong yung sa inyo. Opo. Isa si Padilla sa itinuturing ng National Bureau of Investigation na person of interest kaugnay sa pag-alis ni De La Rosa sa Senado. Yan po ang dahilan kung bakit kailangan, yan po ang dahilan kaya kailangan po na doon muna po tayo maglahad sa formal na investigasyon. Kasi kung hindi naman po nila sinabi na tayo po ay person of interest, malaya po tayong makakapagkwento sa inyo kung ano ang mga naganap. Kayo yung nangangako, nagsasabi ngayon sa sambayanan na pag nandoon na sa investigasyon, sasabihin nyo na lahat. Ganon, Senator. Ay wala po akong record ng pagsisinungaling. Ako po ay rumispeto sa batas ng Pilipinas at ako po ay nagpakulong dahil sa paggalang sa batas ng Pilipinas. Bago yan, natanong din si Padilla kaugnay sa kumalat na usap-usapang namataan siya sa NAIA noong Huwebes. Walang sense naman yun. Bakit naman kami magpapakita sa airport pa? Hindi po totoo yung NAIA, hindi totoo yung yate. Paniwala ni Padilla, hindi aalis ng bansa si De La Rosa. Hindi gagawin ni Bato. Bakit, sir? Mahal niya Pilipinas. Totoo po ba, sir, na nasa Davao siya? Ngayon? Naku, hindi ko alam. Wala akong idea. Nakausap niya ba ulit siya, sir? Senator Bato? Sa bansa? Nakausap niyo na ulit siya? Sen Bato? Yan ang mahirap sagutin. Sa panayam ni Jessica Soho noong Miyerkules, bago magkaputukan sa Senado, sinabi ni De La Rosa na lumutang siya sa Senado matapos ang 6 na buwang pag-absent dahil tinawagan siya ni Cayetano. Tinawagan ako ng aking mga kasamahan na kailangan andito ako sa Senado para sa butuhan. Tungkol saan daw yung botohan? Change of leadership ng Senado. So kung hindi ako magdating, hindi namin makuha yung leadership dahil ako ang pang-13th vote. Pwede mo malaman sino tumawag po sa inyo? Si Senator Alan Cayetano, yung aming majority leader. Pero nagulat daw siya na may naghihintay na sa kanyang mga tauhan ng NBI. Alam niyo ba na may mga naghihintay sa inyo? Ay kung alam ko na may nag-aabang, hindi na ako papasok. Pagpasok ko, doon sa pintuan, sa gilid, may mga nakaupo. 2 babae, tsaka may mga lalaki. Akala ko mga staff lang yun na senador o kaya mga driver na senador. No? Pagdaan ko, tumayo sila, hinarang ako. Sir, NBI kami. Hinawakan yung braso ko. So, nagpumiglas ako. Piglas ko gano'n, takbo na ako. Habulan na kami hanggang nakarating ako sa session hall. Overspeeding. Run for your life. Yung ginawa ko Takbo! Nitong Sabado, nagsumite sa Korte Suprema ang OSG o Office of the Solicitor General ng 83 pahinang komento para ipabasura ang petisyon ni De La Rosa na harangin ng warrant of arrest ng ICC. Anila, ang mga naging hakbang ni De La Rosa ay maituturing na galawan ng isang pugante na walang karapatan sa anumang judicial relief.
Sa social media post ni Attorney Israelito Torion, iginiit ng kanilang kampo na hindi nasagot ng OSG ang issue sa kung anong batas sa Pilipinas ang nagbibigay pahintulot na arestuhin o isuko ang isang Filipino citizen sa ICC sa bisa lamang ng ICC warrant. Anila, hindi pugante si De La Rosa at walang legal na basihan para tawagin siyang pugante. Yung concept kasi ng fugitive from justice is contained now in Valyacar Transit. No? Hindi po yun mag-apply kay Senator Bato de la Rosa kasi wala namang local warrant of arrest, wala naman siyang kaso dito sa Pilipinas. Ang isa pang abogado ni De La Rosa na si Attorney Jimmy Bondoc, sinabing nagpulong sila sa Senado kanina para sa magiging tugon nila sa komento ng OSG. Noong nakaraang linggo, sinabi ng Pangulo na wala siyang utos na arestuhin si De La Rosa. Pero ayon sa Malacanang, maaari yang magbago depende sa magiging pasya ng Korte Suprema. Iginagalang po ng Pangulo at ng administrasyon ang nakabingbing kaso sa Supreme Court. Ngunit, hindi kailangang tumakas palabas ng bansa si Senator Bato de la Rosa. Kapag siya ay nagtangka, ayon na rin sa DOJ, siya ay huhulihin. So kung yun po ang posisyon ng Pangulo last week, pwede po ito magbago depende sa magiging development sa pending na petisyon sa Supreme Court. Opo. Ako, si Ian Cruz, ang inyong saksi. Patay isang lalaki matapos mauwi sa barilan ang pagtatalo nila ng pamangkin niyang dating pulis. Saksi, si June Veneracion. Biyernes nang magtalo ang dalawang lalaking ito sa Padre Garcia, Batangas. Maya-maya pa, ang palitan ng salita, nauwi sa palitan ng bala. Nagantihan ng putok ng lalaking naka-gray, isang dating pulis. Ang nakaalitan niyang tsuhin na siya namang nakapula. Bumagsak ang huli habang napaupo ang dating pulis dahil sa mga tama ng bala. Pareho silang duguan, pero mas malala ang tama ng nakapula. Napasugod ang asawa at anak na nakabarilan ng dating pulis. Pareho silang dinala sa ospital, pero hindi na umabot ng buhay ang isa. Yung atin pong retired police ay nakatamo po ng 5 tama ng baril po. Isa po sa balikat, isa po sa 2 po sa dibdib, isa po dito sa tagiliran, at saka isa po sa bindi. Ongoing pa po yung treatment and unstable pa po. Isa po sa involved. We are still waiting for the result of the autopsy po. And yun po, patay din po. Dead on arrival din po. Sa investigasyon ng PNP, lumabas na 2018 pa unang nagkaalitan ng magtsuhin at mula noon ay lumala ang lamat sa pagitan nila. Pareho naman silang nakainom ng magbarilan itong Biyernes. 12 ang balang pinakawala ng dating pulis gamit ang .40 caliber pistol. 6 naman ang pinutok ng kanyang napatay na tsuhin. According sa family, ma'am, madalas naman po silang halos nasanay na mayroong may sagutan. Dito lang po talaga na time na may firearm po. Lisensyado ang baril ng dating pulis habang inaalam pa kung may legal na papeles ang gamit ng napatay niyang tsuhin. Sabi ng PNP, malinaw na self-defense ang ginawa ng dating alagad ng batas. Makikita po natin na una pong bumunot ng baril yung suspect. Meron pong sufficient provocation po na on the part of the suspect po natin. And yun po, lumaban na rin po yung ating victim to defend himself. Bagaman sa inisyal na assessment ng PNP ay self-defense ang ginawa ng dating pulis, nasa desisyon pa rin daw ng pamilya ng napatay kung magsasampa sila ng kaso. Hihintayin daw muna ng pamilya na matapos ang libing bago sila magdesisyon. Ako si June Veneracion, ang inyong saksi. Binaha rin po ang ilang bahagi ng Mindanao dahil sa mga pag-ulan nitong weekend. Isang sasakyan ang tumirik sa gitna ng rumaragasang ilog. Saksi si Sara Hilomen Velasco ng GMA Regional TV. Pinagtulungan ng itulak ang sasakyang ito matapos tumirik sa gitna ng rumaragasang ilog sa Pahamudin, Cotabato kahapon. Sa lakas ng ulan, mabilis na tumaas ang tubig sa ilog. Nahirapan na raw ang driver na itawid ito, kaya humingi na sila ng saklolo sa mga residente. Sa Kidapawan City, walang tulog ang mga residente dahil sa pagbahang dulot ng umapaw na creek. Halos tangayin naman ng rumaragasang ilog ang tumatawid na aso sa Governor Generoso Davao Oriental. Nakaligtas naman ang aso.
Ayon sa mga residente, wala namang ulan sa lugar pero posibleng malakas ang ulan mula sa bundok na bumagsak sa ilog. Malakas din ang buhos ng ulan sa Pampanga ngayong hapon. Kagabi, pinasok na rin ng baha ang Mangaldan Public Market sa Pangasinan. Sobrang baha, pambaha nandun, no? Halos hindi makaapak ang mga customer. Paano sila bibili kung baha naman ang daan namin? Kalbaryo sa mga mamimili at negosyante ang iniwang putik ng baha. Ulan at baha rin ang naranasan sa ilang bahagi ng Metro Manila noong weekend, gaya sa bahagi ng SLEX Bikutan, kung saan abot tuhod ang baha nitong Sabado. Ayon sa Pag-asa, thunderstorms, easterlies at intertropical convergence zone o ITCZ ang nagdulot ng mga pag-ulan nitong weekend at posible pang masundan ang mga pag-ulan. Base sa datos ng Metro Weather, bukas ng umaga ay may tsansa ng ulan sa ilang bahagi ng Mindanao. Bandang tanghali at hapon, may kalat-kalat ng ulan sa malaking bahagi ng Luzon. May heavy to intense na ulan sa Cordillera, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon at Mindoro provinces. Posibleng magpatuloy o maulit yan sa gabi. Uulanin din ang ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Sa Metro Manila, posible pa rin ang localized thunderstorms. Ayon sa Pag-asa, may isang low-pressure area na posibleng mabuo sa labas ng Philippine Area of Responsibility ngayong linggo at maaaring pumasok sa PAR sa huling linggo ng Mayo. Ako si Sara Hilomen Velasco ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. May taas presyo po sa diesel at gasolina simula po bukas, 2 piso at 82 sentimo kada litro ang taas presyo sa diesel. Piso at 21 sentimo naman ang taas presyo sa gasolina. Ang kerosene may rollback namang 2 piso at 11 sentimo kada litro. Sasailalim po sa pagsusuri ng Ombudsman ang rekomendasyon ng National Prosecution Service na kasuhan ng plunder, graft at iba pa sina Senator Jinggoy Estrada, dating DPWH Secretary Manuel Bonoan at iba pang taga-DPWH. Kaugnay po yan ng anomalya sa ilang proyekto kontra baha. Saksi si Joseph Moro. Pinakakasuhan na sina Senador Jinggoy Estrada at dating Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Manuel Bonoan ng plunder, graft, direct bribery at corruption of public officials. Inirekomenda yan ng National Prosecution Service ng Department of Justice o DOJ. Damay rin ang mga taga-DPWH sa sina Bong Dinglasan, Denril Cesar Cortuna, Manny Bulusan at Arturo Gonzales Jr. Kaugnay ito ng ilang maanumalyang flood control project. Lumabas umano sa investigasyon ng DOJ na may sabwatan ang mga nasabing opisyal ng gobyerno. Dineputize o inatasan dati ng Ombudsman na imbestigahan ang ilang mga umano'y maanumalyang flood control project. The DOJ panel concluded that there is an interconnected network of public officers who abused their official designations to manipulate project specifications, clear budgets, and rig public bidding workflows. Lumabas sa investigasyon ng DOJ ang umano'y kalakaran na 30% na kickback sa mga flood control project batay sa mga testimonya ng mga insider o umano'y kasabwat sa proyekto. Kabilang sa mga nagpatunay sina dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, dating DPWH District Engineer Gerardo Polencia at Henry Alcantara. Dineklara na silang state witness kaya ligtas na sa kaso. Their direct personal knowledge was found vital to unraveling the bid rigging scheme, maintaining their discharge from prosecution in exchange for their continuous vital testimonies. Hindi na rin pinakakasuhan si dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral na pumanaw noong Disyembre. Isa sa ilalim ng Ombudsman sa sarili nitong review ang mga rekomendasyon ng National Prosecution Service at pagkatapos pa lamang noon malalaman kung isasampa ang kaso sa Sandigan Bayan. The possible outcomes of the office's independent evaluation include affirming the findings of the Department of Justice, amending the resolution, or reversing the findings altogether. Kakausapin daw muna ni Estrada ang kanyang mga abogado. Anong plano mo ngayon? I'll have to talk to my lawyers. Are there pressure na mag-move ka sa kabila? Sir. May ganun bang... So heavy. Napanood yun sa Ombudsman na baka maulit yung kay Bato? It'll take time pa. Are you willing to protect Jinggoy rin po, sir?
Ang layo, local court yung kay Jinggoy international yung Hiningan pa namin ng reaksyon sina Bonoan at iba pang pinakakasuhan. Ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Nasawi matapos umanong manlaban sa pulisya ang isang lalaking nag-amok at nang habol ng isang motorista bitbit ang isang itak sa Pasig City. Saksi, si EJ Gomez. Malakas na putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa bahagi ng A. Mabini Street, Barangay Canyogan, Pasig City. Kita sa CCTV ang isang lalaking may bitbit na itak na hinahabol ang isa sa mga rider. Inundayan niya ng saksak ang rider hanggang sa pareho silang bumagsak sa kalsada. Tinamaan na pala noon ng bala ang lalaking may bitbit na itak. Dead on the spot ang lalaki na inaalam pa ang pagkakakilanlan. Na-recover sa kanya ang itak na 20 pulgada ang haba. Nagtamo ng sugat pero nakaligtas naman ang rider na inundayan ng saksak. Ayon sa isang saksi, narinig na lang niyang nagsisigawan ang mga tao sa labas at nakitang may lalaking nagwawala sa kalsada. Nanghabol po siya, may dala po kasing itak, nangamba ng mga tao. And then, nung nangamba niya yung isang motor, doon na po siya nabaril ng polis. Ayon sa isang opisyal ng barangay, nanlaban umano ang lalaki nang subukang awatin ng mga pulis. Imbis na ibaba, sinugod yung ating kapulisan. Hanggang sa mahawakan niya sa pa yung ating kapulisan, hanggang sa madapa. Kaya wala nang nagawang kapulisan, kundi ganun na nga, ipaputukan siya. Sa pahayag ng Eastern Police District, bumunot umano ng barilang pulis dahil sa anilay banta sa kanyang buhay at mga taong dumadaan. Patuloy ang investigasyon ng Pasig Police. Ako si EJ Gomez, ang inyong saksi. Tinukoy na ang ilan sa mga bagong mamumuno sa mga komite sa Senado. 3 komite ang hahawakan ng kapatid ni Senate President Alan Peter Cayetano na si Senadora Pia Cayetano. Yan po ay ang Committee of Ways and Means, Energy, at Sustainable Development Goals, Innovation and Futures Thinking. Si Senatora Loren Legarda ang mamumuno naman sa Culture and the Arts, pati na sa Komite ng Basic Education, habang mga komite ng Health at Sports ang kay Senador Bongo. Si Senador Jinggoy Estrada ang siya namang hahawak sa mga komite ng National Defense and Security at Games and Amusements, habang kay Senador Robin Padilla ang Public Information and Mass Media at Cultural Communities and Muslim Affairs. Kay Acting Majority Floor Leader Senator Joel Villanueva ang Committee on Higher, Technical and Vocational Education at kay Senator Rodante Marcoleta ang Committee on Public Services. Ay kay Cayetano, pinag-aaralan namang ibigay ang chairmanship ng Blue Ribbon Committee kay Marcoleta o sa kapatid niyang si Senadora Pia Cayetano. Positibo po sa gunpowder nitrates o kemikal na indikasyong nagpaputok ng baril ang NBI volunteer na inaresto sa Senado noong magkagulo po nitong Miyerkules. Sumalang naman sa pagtatanong ng CIDG ang mga ahente ng NBI na nagpunta sa GSIS compound. Saksi, si June Veneracion. 5 araw matapos ang barilan sa Senado, nakapagpiyansa na ang NBI volunteer at driver na inaresto dahil kabilang umano sa nagpaputok ng baril. Bumalik na siya sa NBI headquarters para bumalik sa unit kung saan siya volunteer. Nauna nang sinabi ng NBI na wala siyang dalang armas at binalikan lang ang naiwang tactical bag. Pero sa paraffin test, lumalabas na positibo ang volunteer sa gunpowder nitrates ayon sa Southern Police District. Sa paraffin test po, chinecheck kung may presence po ng mga nitrate particles na karaniwang associated po sa gunpowder. Pero hindi pa po yung indikasyon na itong alleged driver nga ito ay nagpaputok po. Ayon sa SPD, walang nakuhang baril sa driver, pero may mga nakuha sa kanyang mga bala at magazine. Wala pa siyang bagong pahayag. Tingnan natin kung ano yung circumstances sa beyond that kasi under the law, hindi naman, in the court yung namang pagiging positive that not necessarily mean na kung kailan nagpaputok or what. So, hintayin na lang natin. Kanina, nagpunta sa NBI ang mga tauhan ng CIDG at kinuno ng pahayag ang lahat ng mga NBI agent na nagpunta sa GSIS compound. Dahil sa nangyari sa Senado nitong Miyerkules, iniutos ng Ombudsman ang preventive suspension kay Acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca. Ayon kay Assistant Ombudsman Nico Clavano, tinanggap na ng Senate Secretariat
ang Order of Preventive Suspension kay Aplaska at ang subpoena para sa CCTV footage ng Senado noong May 13. Nitong weekend, sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya na tumanggi ang Senado na tanggapin ang mga ito. Wala naman tayong trabaho ng Friday, Saturday, Sunday. Wala naman official na pwedeng tumanggap. Dedesisyonan pa ng mayorya kung sususpindihin si Aplaska gaya ng utos ng Ombudsman. We haven't made a decision kasi one option, di ba, is sundin yung ombudsman. The other nga is may legal opinion na it's the Senate that can suspend, hindi sila. I'm waiting for the instructions of the Senate President. Ako si June Veneracion, ang inyong saksi. Paiigtingin po ng Department of Health ang pagbabantay sa border dahil sa Ebola outbreak sa Democratic Republic of Congo at Uganda. Idineklara na ito ng World Health Organization o WHO na public health emergency of international concern. 80 ang naitalang nasawi na hinihinalang dahil sa sakit. Hindi pa itinuturing ng WHO na pandemya ang Ebola pero posible raw itong kumalat sa mga kalapit na lugar. Ayon sa DOH, malayo ang Pilipinas sa Africa pero hihigpitan daw ang pagbabantay sa border para masigurong hindi makakapasok sa bansa ang Ebola. Makalat lamang daw ito kung may direktang contact sa bodily fluids ng taong may sakit o sa pasyenteng namatay dito. Sabi ng DOH, hindi ito naipapasa na mabilis sa pamamagitan ng hangin. Nagkulay kahel ang kalangitan sa pagkalat ng apoy sa bahagi ito ng Barangay Tejeros, Cebu City. Dikit-dikit ang mga bahay kaya mabilis kumalat ang apoy. Umabot sa ikatlong alarma ang sunog na naapula maghahating gabi na. Nasa 1,000 ang apektado ng sunog at inimbestigahan pa ang sanhi ng sunog pati na ang kabuuang halaga ng pinsala. May tugon na po ang kampo ni Senador Ronald De La Rosa sa komentong inihain ng Office of the Solicitor General sa Korte Suprema. Git po ng kampo ni De La Rosa, hindi maaaring gamitin ang foreign policy o maging ang kwento ng mga kalaban sa politika para bigyang katwiran ng pag-aresto at pagsuko kay De La Rosa sa ICC nang walang pahintulot ng isang korte sa Pilipinas. Ipinunto nila na hindi nasagot ng OSG kung anong batas ang nagpapahintulot sa pag-aresto sa isang Pilipino sa bisa lang ng ICC warrant gayong opisyal ng kumalas mula sa Rome Statute ang Pilipinas noong 2019. Nilinaw nila na hindi naman nais ni De La Rosa na ipawalang sala siya ng Korte Suprema. Ang hiling lamang daw niya, bago arestuhin ang sinumang Pilipino, ay alinsunod ito sa umiiral na batas sa Pilipinas. At muli nilang hiniling na maglabas ng temporary restraining order at pigilan ang pag-aresto kay De La Rosa na walang basbas ng anilay competent court sa Pilipinas. Ang OSG ang tumugon sa ngalan ng mga respondent na mga opisyal ng gobyerno at gusto itong ipabasura ang petisyon ni De La Rosa na harangin ang warrant of arrest mula sa International Criminal Court. Malaking blessing daw para kay Anton Vinson ang pagbibidahang serye na Kamao. Ayon kay Anton, malaking responsibilidad ang pagiging bida sa serye kaya ramdam niya ang pressure. Gayunman, nangingibabaw daw ang kanyang pagmamahal sa proyekto. Sa media launch ngayong araw, nagpakitang gila si Anton sa kanyang boxing moves. At proud sa kanya ang iba pang cast gaya ng ama niyang si Roy Vinson. At dream come true raw para kay Anton na magkasama sila sa serye. Gaganap bilang kontrabida si Bruce Roland at mapapanood na po sa May 25 ang Kamao sa GMA Afternoon Prime. Pampamilya o pambarangay na? Tourist bus po kasi ang sinakyan ng isang pamilya para sa kanilang outing sa Antipolo. Ay po sa uploader na si Tor Cerezo, ang kanilang lola maming ay deboto ng Our Lady of Peace and Good Voyage sa Antipolo. Kaya nakaugalian na nila ang taon-taong pagsisimba roon, pati na ang swimming pagkatapos. At kahit na mayapa na ang kanilang lola maming, solid ang samahan ng 39 na magkakaanak. At mas praktikal daw kung isang bus na lang ang gamitin. At hati-hati naman daw sila sa gastos. Mga kapuso, salamat po sa inyong pagsaksi. Ako po si PR Kanghel. Ito ang GMA News. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. Hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi!